Hello guys! Magandang araw! Welcome to ANM Hermoso Channel. Ako po si Elmer Hermoso. Nandito po tayo ngayon sa ating video para i-share ko po sa inyo kung paano po ang gagawin natin para po tumagal ang mga battery ng ating pong mga e-bike. Una sa lahat mga kaibigan, para po tumagal ang battery ng ating mga e-bike, bawal po natin siya gamitin agad pagkatapos natin siya i-charge. Pagka po naka-lead acid battery, yung battery po na gagamitin natin. So ganito naman po talaga yung battery ng e-bike natin kapag po atin siyang binili. Pangalawa mga kaibigan, bawal po natin siya i-charge agad pagkarating natin galing sa biyahe. Kailangan po natin magpahinga muna ng kahit at least 30 minutes bago po natin siya i-charge. Hintayin po natin lumamig yung mga battery ng ating pong e-bike bago natin siya i-charge. At ito po yung isa mga kaibigan. Meron po tayo ditong bubuksan. Ito po ang aparato na makakatulong po sa atin para po laging balanse ang battery ng ating pong mga e-bike. Kasi po ang ating pong e-bike ay hindi po yan laging balance. Meron po dyan na over discharge na, pero yung iba mataas pang voltage, yung iba naman ay over voltage niya pag i-charge nyo, yung iba naman mababa pa. So hindi po siya pantay-pantay dahil yan naman po ay wala pong balancer. So ipapakita ko po sa inyo mga kaibigan. So guys, ito ang gagamitin natin para po laging balance yung ating pong mga e-bike battery. Meron po tayo ditong battery equalizer. Maganda po itong may nakakabit na ganito, katulad po ng e-bike namin, may nakakabit pong ganito. Kaya po ang aming e-bike ay laging balance ang discharge ng mga battery kapag ginagamit. Balance din po yung pagcha-charge niya, walang naiiwanan ng voltage. So buksan na po natin ito mga kaibigan. Ayan. Ang nakasulat po dyan is battery equalizer 48 volts with screen. Ito po ang maganda dito sa battery equalizer na ito. Hindi mo na po kailangan ng voltmeter para sa isa-isang battery. Ito po ay meron na po siyang screen. Okay, pakita na natin sa inyo mga kaibigan. Pag bumili po kayo nito, meron naman po siyang diagram para sa mga 48 volts, para sa iba't ibang voltage kung papaano nyo po siya i-connect. Ayan po, meron po siyang diagram dyan. Pero ipapakita ko rin po sa inyo dito sa ating video kung papaano po siya ikabit para mas malinaw po. Ito ang ating battery equalizer. Guys, kung gusto nyo pong bumili ng ganito pong battery equalizer, ito po talaga ay malaking itutulong sa ating pong mga e-bike battery. Kung gusto nyo pong humaba ang buhay ng e-bike battery nyo, mag-invest po kayo sa ganito. Kasi po ay talagang wala siyang gagawin kundi i-balance ang inyo pong mga battery para po pantay-pantay lagi ang kanyang voltage. So ikabit po natin mga kaibigan. Ayan, mabilis lang naman po ito ikabit. So ayan guys, ito na nga yung ating battery na 4 na piraso at ating 48 volts na battery. Kasi 4 siya. 12 times 4 equals 48. So tingnan natin yung voltage nito para po maipakita ko muna sa inyo ng maayos. Isa-isa po natin titingnan yung voltage. Dito po sa pinakaunang battery, ang kanyang volts ay 12.55. Sa pangalawa, 12.04. Ang layo. Dito sa pangatlo, 12.39. O diba, iba't iba ang voltage kada isang piraso. Itong nasa kaduluhan is 11.9. So, yan po ang hindi natin kayang maiwasan kapag po nakakabit yung ating mga battery sa ating e-bike. Kaya po, meron po tayong ganito, yung battery equalizer na binuksan nga po natin kanina. Ito po ay makakatulong para laging balance po yan. Kapag ginagamit nyo po itong battery natin or kapag i-charge, makakatulong po itong battery equalizer. Meron din pong nabibili nito na 60 volts. Meron pong gagawa na rin sila ng para sa 72 volts. Meron po sa 24 volts. At ito nga lang po ang kaibahan nitong bago na battery equalizer na ito. Galing sa LHNY. Ang kaibahan lang po nito, meron po siyang screen. Meron po siyang sariling voltmeter at hindi mo na kailangan sukatin pa isa-isa ang mga battery mo kung gumagana pa ba yung voltmeter mo. Dito pa lang makikita mo na kung balance siya. So ngayon mga kaibigan, ikabit na natin para maipakita ko po sa inyo kung ano ang nangyayari kapag nilagyan ng battery equalizer ang mga battery na hindi balance. Kabit na natin mga kaibigan. Mabilis lang magkabit nito. Yan ay merong, pagka ang binili nyo po ay 48 volts, meron siyang 4 pairs ng wire. Kasi 4 din yung battery natin. Kung ang bibilihin nyo naman po ay 60 volts, meron siyang 5 pairs ng wire. Meron positive, negative, negative, positive, negative, positive, ganon. Magiging 5 siya pag 60 volts. Ilalagay ko rin po yung link
ng bilihan ng mga 60 volts battery equalizer, ito pong 48 volts or yung 24 volts na kalimitang ginagamit sa mga solar setup. So, ngayon mga kaibigan, ikabit na po natin siya. Mabilis lang magkabit niyan. So, itong magkapares na to, yan, itong magkapares na to, negative, positive, syempre dito na tayo mag-start. Ito yung ating first battery. Ito po siya. Yung dulo, ito yung negative ng battery natin, di ba? Yan. At yun yung positive natin sa kabila. Kasi naka-series nga yan. So, dito muna tayo sa first battery mag-focus. Ito yung ating negative. At sa kabila niya is yung kanyang positive. Ito naman, ang gagawin natin is negative yung black, positive yung red. So, ganun lang po ang gagawin natin dyan. Sunod-sunod lang po natin yan ikakabit. So, mag-start tayo dito sa negative. Wala po tayong washer ngayon kasi is ito pong video is para pang demo lang na may pakita sa inyo na kung ano ang ganap ng battery equalizer sa ating pong mga e-bike. Okay, iipit na lang natin. Wala tayong washer na malaki. Basta mahalaga maipit muna siya. Yan. And then, syempre, yung katabi niya is positive, di ba? Ayan, positive yung katabi niya. Yun yung ilalagay naman natin dun sa positive ng first battery natin. Yung mga naka-reading na yan is hindi pa yun yung final kasi wala pa nakakabit sa kanya. So, ikabit natin yung iba. Second na wire natin is para doon sa second battery. Negative sa negative, positive sa positive. Ganun lang din po. Doon naman tayo sa pangatlong wire. Ilagay natin yung negative doon sa negative at yung positive doon sa positive sa pangatlong wire natin. Iipit ko na lang mga kaibigan ha. Pero pag kinapit nyo po sa e-bike to, hindi po dapat nakaipit. Dapat po yan ay nakatornilyo po talaga. Ano? Hindi po pwedeng nakaipit lang. Pag sa e-bike po, ikabit po natin ng maayos. Sa pang-apat, syempre yung last na pair ng wire. Sa negative is yung black pa rin. At sa positive yung red. Last na itong red. So ayan mga kaibigan, makikita natin dyan yung pagkakaiba ng voltage ng ating mga battery. Yung first battery natin is 12.3, yung next is 12, tapos 12.2 at yung dulo is 12. Pakikita natin dyan na gumagana po yan. Mamaya po ay siya yung magbabalance unti-unti. Ayan, mapapansin nyo, gumagalaw ng mga voltage niya dahil ibabalance na niya yung mga battery natin. So ayan guys, pagkalipas ng ilang minuto ay eto na nga yung ating battery at ayan ang ating battery equalizer. Makikita natin na malapit na siyang mag-balance at ayan o, bumababa na rin yung isa para pumantay doon sa iba. Ganyan po ang ginagawa ng ating battery equalizer. Lagi niyang ibabalance yung mga battery natin kapag ka po hindi siya balance. Malaki po may itulong nito para tumagal ang ating battery sa ating mga e-bike kasi hindi sila mag-iiwan-iwanan ng voltage. Lagi silang pare-parehas para walang battery na nabubugbog kung gamitin, walang battery na ma-overcharge kapag ka po i-charge natin. Kung gusto nyo po ng ganito, ilalagay ko po yung link dyan po sa description tsaka po sa comment section ng ating pong video. So hanggang dito na lang mga kaibigan, sana po nakatulong itong aking video para po humaba ang buhay ng battery ng ating pong mga e-bike.